beloved Boss Mike Cervera. Inaw ng Vice Presidente na Yan na, pakinggan ho natin ang ating kagalang-galang. Oo. Wala pong iba kung hindi po si Yusek. Oo. Attorney Claire Castro, mga kababayan ha. Eto na. Pakinggan natin. Kanino pa magmamanay ang mga gumagawa ng mga kung ano-anong mga propaganda na yan? Di kay Sara Duterte. sa issue na nilinaw ng Vice Presidente na wala silang away ng Pangulo. At wala rin daw siyang problema kay Pangulo Marcos Jr. bilang tao. Oo. Nagpapatunay ito sa kanya Na? nanggaling mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Nako. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Kita Sa totoo nyo? lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Ayan. Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Correct. Kaya nga mga kababayan, tayo kahit anong sabihin nila kay Manong Bongbong, hindi nasagot yung Manong Bongbong na yun eh. Pero yung si Sara Duterte, damor na no? Wala, Josie Tango, sabi, stop whitey bossing Mike. Ukisti sa ba, mamot Diba? Wala, Josie Tango, pinagpalit mo na ako sa iba. Diba? Ito yung problema, mga kababayan. Lagi na lang nilang sinusumbat, ako sitting, sinusumbatan si Pangulong Bongbong kahit walang ginagawa sa kanilang kasalanan. Bakit? Kailangan nilang siraan si Pangulo eh. Bakit? Kasi gusto nila na makita ng tao yung pagkakaiba ng Sara Duterte at mga Duterte kay Pangulong Bongbong na kung matinukan tao, hindi mo na kailangang magsaliksik pa eh. Di ba? Alam mo na kung sino ang tama't mali eh. Di ba? Kaya lang nga, marami dyan ang mga gumagasta. Marami dyan ang mga kumikita. Kaya, ang nangyayari, nakikinabang sila dyan at makikinabang pa uli kung sakaling maaagaw nila ang pwesto kay Pangulong Bongbong at kung may pagpapanalo nila si Sara Duterte. Lahat yan, lahat ng mga namumuhunan dyan, tulad ni Mike Defensor, na gumagastos ng pera niya para siraan si Pangulong Bongbong, para maagaw ang kapangyarihan. Yan. Tignan nyo, halos magmakaawa na si Sara sa mga kasundaluhan at kapulisan eh. Para lang mailuklok na siya eh. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganon. Yung mga yan, ultimo yung mga nandiyan na mga vlogger na kay tatangat kay bobobo at mga itsurang aso. Lahat yan mga kababayan, makikinabang. Hindi ho tayo. Tayo mga kababayan, wala tayong pakinabang eh. Sa ganyan-ganyan, nakatulad nila. Hindi tayo nagkakapera sa mga yan. Tayo lahat ng kung ano yung nakukuha natin na kita, pinaghihirapan natin lahat eh. Plabilin Sabiano, Diba? Yan yung sinasabi natin. Kaya alam nyo, itong mga nangyayari tulad niyan, sabi ni Plabilin, 'di ba? Sarap, 'di ba? Sabi ni Plabilin,
Boss Mike, yari na naman ang pera ng taong bayan. May Europe tour ang mga vloggers ni Sara Duterte. Dapat itimbre ang mga ito. Baka sila ang maglalabas ng pera ni Sara Duterte. Yan na nga eh. Baka yung mga yan nagbibit-bit na ng sandamakmak na kwarta eh. Pero hayaan natin sila. Meron namang mga dyan eh, mga, di ba? Mga ahensya ng gobyerno na papanatili ng ng paghihigpit. Ngayon, mga kababayan ko, minsan, nakakainggit. May inggit ka. Kung mamamayani sa'yo yung ugali ng mga DDS. Kaya nga yung mga yan, yung mga DDS, sila nag-aaway eh. Hindi nyo ba napapansin? Sila nagbabangayan, walang katapusan. Bistuhan ng mga kinikbak nila, ganun, kita nyo sa akin, mga kababayan ko. Maraming mga naiinggit sa akin na may mga ugaling ganun. Na kinokontrol nga natin maalis yung mga ganyang mga pag-uugali. Kita nyo. Yung mga tumira sa atin, career. Wala nang mga karir, mga kababayan. Bakit? Kailangan talagang ihiwalay yung mga ganun dahil makakagulo eh. Yung mga walang alam kundi imbis na pumokus sa mga kalaban, nakapokus sa kakampi. Di ba? Para bang sa isang kumpanya, nagtatrabaho kayo, imbis na pumokus kayo sa mga trabaho nyo, nakapokus kayo sa katrabaho nyo eh. Nakapokus kayo at binabantayan nyo dahil naiinggit kayo eh. Hindi pwedeng ganon. Hindi natin makukuha ang tagumpay ng ganon, mga kababayan. Dahil tayo, ang layunin ay matulungan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong para maisakatuparan niya at magawa niya lahat ang kanyang plano para sa bansa, para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Nandoon tayo, nakasuporta. Kaya hindi kailanman tayo nag-aantay na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng problema, kapag ka ikaw ay nademanda sa kagagawan mong katangahan mo, huwag kang hihingi ng tulong sa gobyerno. Ulitin ko nga tayo, hindi naman tayo pinilit dito eh. Karamihan sa atin dito, kusang loob na sumusuporta. Hindi ka sumuporta kasi bayad ka. Kung ganun pala, kahit anong mangyari sa akin pala kahit na banatan ko yung mga kakampi ko dyan, banatan ko si Boss Mike kasi sikat na, babanatan ko si Mike Cervera kasi maraming views kapag kasi Mike Cervera ang binanatan, aaraw-arawin ko yan. Di ba? Kahit na hindi totoo yung sabihin ko, kakampihan din naman ako ng Malacanang, ganyan. Mga kababayan, ano na ang punta ng ating pagkakaisang ito? Wala na. Magiging chapsoy na ho. Dahil sabi nga nila, ang isang basket na mansanas, pag hinaluan mo ng isang bulok na mansanas, mabubulok lahat yan. Kita nyo, mula nang ako hindi bumabalik, walang napagtatagumpayan tong mga ito eh. Alam mo yan, Ramil Cruz. Kayong natatagal na Aichang Arnold Lopez. Mula ba nung ako hindi bumalik, may napagtagumpayan ba? Di ba hirap na hirap sila? Bakit? Bakit kayo hirap na hirap? Tapos may mga tao pa na nagtatanong kung nasaan ka, Mike Cervera? Para bang wala na akong karapatan na pumili ng gusto ko sa buhay ko no? Ngayon, eto na, Lore Baylan, nakita nyo naman. Bumalik tayo.
Ano na ngayon si Maharlika na #1 na vlogger nila? Oh, kita nyo? O ano na ngayon si Banat Bay? Oh, di namulat yung tao sa katotohanan. Kasi dapat may pagpaplano eh. Hindi basta lang, bunganga lang ng bunganga eh. Walang gamit ng utak eh. Oh, di ba? Oh, alam mo yan, Arnold Lopez, ano, may napatunayan ba yung mga nagbibida-bida noon? Wala, mga kababayan. Di ba? Ang daming mga nagbibida-bida dyan. Oo. Yung mga panggap na loyalista daw sila. Solid. Hindi ganon, mga kababayan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng laban, ginagamitan ng ulo yan. Ulo na may lamang punong-puno ng utak. Ganon. Oo. Oh, di ba? Tayo kasi may mga kanya-kanyang mga ang tao, may kanya-kanyang mga katangian eh. Oh. At may kanya-kanyang kagalingan. Ano? Ay marami tayong mga kasama. Magagaling talagang magpaliwanag. Oh. 'Di ba? Oh, magagaling magsalita. Marami tayong ganyan kasama. Oh, lalayo pa ba kayo sa mga kasama natin, no? Tignan niyo mga kababayan. Oh, nandiyan sila Coach Jared. Nandiyan sila sila Takeru Miyamoto. Hindi lang mga magagaling, mga gwapo pa. Oh. 'Di ba? Oh, pero yung aking katangian, iba rin. Hindi man ako madunong magsalita. Pero sa pamamaraan ng pakikipaglaban, diyan nyo ako maaasahan. Diba? Maasahan nyo ako dyan sa pamamaraan. Sabi nga nila kanya-kanya tayong specialty. Diba? Kaya yung mga, Ate Pai, kaya yung mga iba, yung mga walang silbi, Lori Wayland, dapat yun talaga, hinihiwalay. Ganon. Diba? Tony Hart, hiwalay natin. Kasi, hindi makakatulong yun eh. Nakaka-distract sa mga pagpaplano para sa malakihang pakikidigma sa mga nauna. Kita nyo, sila yung mga nauna nun eh. Pinapanood ba yung mga BBM vloggers noon ng katulad ng panonood ng mga tao sa kanila? Hindi. Sabi ko sa inyo, Leonora Brown, nakita nyo, si Maharlika noon, ang nanonood sa kanya, umaabot ng, tulad tayo, 1.7 lang. Si Maharlika umaabot ng 25,000. Pinakamababa, 12,000 habang naka-live. Pero ano yung kanyang mga sinasabi lang? Puro chismis lang, di ba? Oh. Oh, ngayon, kasama natin si Attorney Claire Castro. Oh. Nakita nyo, ang laking tulong ni Attorney Claire, di ba? Bakit? Kasi magaling yung nag-iisip kung paano isalansan ang bawat isa sa atin. Eto, kailangan si Attorney Claire Castro. Diyan, tagapagsalita ng Malacanang. Eto, nako, kailangan natin ng ganito. Wala, Boss Mike. Di ba, Bambina? Danilo Oy, wala, nagbabakasyon pa sa Europa. Di ba, no? Wala, yung tao na yan, pauwiin nyo lang. Di ba? Yun mga kababayan ko eh. Wala. Oo. Kaya alam nyo mga kababayan, sa pagbablog, inaanuhin nyo naman, asintahin yung maigi. Kasi, hindi dito labanan ng bunganga ka lang ng bunganga eh. Kailangan salansan ka, mai-arrange, mai-ayos sa tamang linya para maging makabuluhan yung pag-ngangangaw-ngaw mo. Lahat naman may gamit eh. Di po ba? Pero kapag kawala sa linya, yung gamit mo o yung bunganga mo, walang kwenta rin.
Nakuha nyo? Nakuha nyo, mga kababayan ko? Kahit na anong ingay mo, kung wala sa linya, kung wala sa tapat, kung wala sa pagkakataon, walang kwenta lahat yung bunganga mo na yan. Kaya kailangan naka-align ka. Para sa ganon, tama yung mga pagbubunganga mo. Ganon. O ngayon, balikan natin. Marami hong vlogger kasi, 'di ba, paring Gerardo Jenny Ras. Marami kasing vlogger ngayon na sa totoo lang, maraming katulad ko. Isasama ko 'yung sarili ko. Hindi ako magbubuhat ng bangko. Bakit? Maraming mga vlogger na katulad ko na, sige, na kulang talaga sa kasanayan. Kulang talaga sa aral, 'di ba? Na basta na lang nagkaroon ng mic. Nagkaroon ng camera, nagkaroon ng cellphone, nagkaroon ng computer, nagkaroon ng laptop, at nakapag-live. Vlogger na eh. Hindi ho, mga kababayan eh. Piliin natin yung mga tao na alam natin na kahit papano, may malawak na kaunawaan sa mga nangyayari sa usapin ng politika kasi nandito tayo. Di po ba? Marami dyan, kita nyo. Dating nambubudol lang. Dating mga nanghihingi-hingi lang. Dating kunyaring tumutulong lang. Tapos hihingiin kayo. Hihingian kayo ng hihingian. Maraming ganyan. Lalong-lalo na sa kampo ng mga DDS. Di ba, mga kababayan ko? Na hindi naman pang politika talaga yung kanilang napasok. Na naumpisahan na pagbablog. Wala. Di ba? Kaya, mga kababayan, lawakan natin ng pangunawa. Denver Narvasa. Nix Mendoza. Kasi maliligaw kayo. Hindi porke maingay, pwede na. Aralin yung maigi. Hindi ko naman sinasabing na yung mga kasama natin ganun Hindi ho. Kundi ang sinasabi ko lang, aralin yung maigi kung meron ba talagang sense yung sinasabi. Nakuha nyo? Medyo lang naman bahala na sila, di ba? I-example ko sa inyo. Bakit? Tingnan nyo si Team 30. Tingnan nyo, mga kababayan, ako bumibilib dun Bakit? Na ilalabas niya yung kanyang talent para magpaliwanag sa taong bayan kung ano yung dapat na paniwalaan nila. Di ba, mga kababayan ko? Ibig ko sabihin, may sense yung sinasabi. Hindi ho yung laging magpaparinig sa inyo na wala na naman akong pamasahe, wala akong pang merienda, wala akong pang ganyan. Wala ho yun, mga kababayan. Tama, mali. Diyan, na kailangan lagi kong sinasabi sa inyo, matuto tayo na umunawa ng mga tao kung sino yung dapat nating pinaniniwalaan at pinapanood lang. Ang problema, yung mga tanga, may power din yan. Yung mga tanga, may power din yan Baka akala nyo, yung mga tanga, makakaingganyo ng kaparehas nilang tanga. Na mapapaniwala nila kasi nga parehas nilang tanga Magkakasundo-sundo sila. Kalaunan, ang mangyayari, doon pa lang nila marirealize sa dulo na mali pala sila. Na mali pala sila ng paniniwala. Kaya sila, ang nangyayari, mag-aaway-away. Mag-aaway-away yan. Maniwala kayo sa akin. Yung mga tanga na pare-parehas, na nagsama-sama, bandang huli, nag-aaway-away Tama, mali, mga kababayan? Tama? Ayan. Tignan ninyo. Tignan nyo naman yung ating pagbabalik. Lori Wayland. Ai Chang, Alicia Duran, Beth Jesus, Olive Macapagal. Ang pagbabalik natin, nakita nyo naman yung samahan
ng inyong mga paboritong vlogger. Oh, walang away-away. Oh, 'di ba? Nagkakasulutan lang ng mga girlfriend, gano'n. 'Di ba? Oh, kita niyo mga kababayan ko, masaya lahat. Ay bakit? Eh pag hindi sila naging masaya, oh, alam na nila mangyayari sa kanila. Di ba? Hindi nagiging sila, natututo sila sa tamang direksyon yung ating mga kasama. Kaya walang away-away. Natututo sila sa tamang pangunawa. Natututo silang magmahal ng kasama. Natututo silang buhatin yung kasama nila pataas, hindi humila pababa. Pemi busto. Oh. 'Di ba? Everybody happy, 'di ba? Ang Iliton Tal, nakita mo naman, Bakit? Kung gusto mo silang pamunuan, kailangan makita nila kasi sa iyo yung gusto mong pagawa sa kanila na katangian, kailangan makita nila sa kanilang kanilang mini-mentor. Hindi ko naman sinabing pinamumunuan o namumuno kasi hindi naman ako namumuno. Ako paliwanag na eto ang tama at eto ang mali. O, ganun. Kailanman, hindi ko kailangan pamunuan yung mga yan. Bakit? Matatalino pa sa akin yung mga yan. Di ba? Matatalino pa yan sa akin tingnan nyo si Atty. Claire. Atty. Claire, pasok. Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo. At sasabihin niya na karapatan niya magsalita bilang ordinaryong citizen ng bansa. Yun naman talaga Gusto lang talaga. Wala nang pakeme-keme, wala nang paikot-ikot. Yun lang ang gusto ni Sara Duterte, maagaw ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Period! Di ba mga kababayan, paring pot-pot, Yun, wala nang iba. Regina Romero, Angelito Untalan, Kanji, Maria Inoue, Jenny Ras, Di ba Arnold Lopez, Maria Inoue? Wala na. Yan lang talaga. Sol de la Cruz. Meron pa ba na mahalaga para sa kanila? Wala. Ang mahalaga lang sa kanila ay makuha yung posisyon ni Pangulong Bongbong tapos. Diba? Noel Parena, tuloy, Charlie Whiskey. Malaya ang bawat Pilipino na magsalita. Pero hindi dapat mga fake news. Hindi dapat panloloko sa katotohanan. Lagi niya sinasabi na walang nagawa ang Pangulo. Taliwas. Taliwas na sinasabi mismo ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Siya mismo nagpatunay na maraming ginagawa ang gobyerno. Correct. Si Nanay Leni yan ang nagsabi. Na maraming ginagawa ang gobyerno. 'Di ba, Lloyd? Ramil Cruz. 'Di ba mga kababayan? Tapos ngayon iba-iba na yung sinasabi. Kesyo wala daw away, wala daw silang alitan. Ganyan Kaya nga sabi ko sa inyo, pare-parehas yung mga yan. Kung ano yung puno nila, yun din yung mga tag-alagad ni Sara. Kung si Sara ang puno, siya yung nananalamin sa lahat ng mga alagad niya. Kita nyo naman si Sas. Binanatan si NBI Director Melvin Matibag na pinagbintangang nagmamay-ari ng isang napakamahal na ari-arian diyan po sa atin sa Amerika. Tapos ano nangyari? Napaso Yan ang problema. Daldal kayo ng daldal na hindi kayo sigurado sa mga sinasabi nyo. Di sunog kayo. Katulad naman nung mga vlogger na isa. Binanatan naman nung maniniyot ng 13 anyos. Na vlogger na bata ni Banat Bay. Binanatan sino? Si Trillanes. Ayun. Binura mga kababayan. Bakit? Alam nilang fake news
Oh, nakita nyo mga kababayan, kung sila'y nagpapalaganap ng ka-fake newsan, ha? Ayan, katulad nila Maharlika at saka ni Harry Roque, nagpakalat ng peking AI generated na nagsusungap daw si Pangulo. O ano nangyari? Nakadagdag ba sa kanila yon? Hindi, nakabawas. Gawain nila ang ma-make news, mga kababayan. Kaya tayo, kung ihahambing tayo, Beth Jesus, Lori Wayland, Ding Pascual, tayo, pagka may fake news, tinatama natin. 'Di ba? Tinatama natin eh. Hindi natin kinukonsinti. Tulad niyan, yung pinapakalat na Alex Iala. Marami tayong mga kasama na matutuwa. Pero, tanggapin natin ang katotohanan na yaan ay malamang pinapain lang sa atin. Itama natin pagka may mali. Ganon. Huwag nating hahayaan na konsintihin yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Kasi hindi natin ugali yan. Dahil tayo ay nananalamin kay Pangulong Bongbong. Kung ano si Pangulong Bongbong, dapat yun ang ating tignan at gayahin. Hindi ho katulad ng iba na, di ba? Mali na nga yung ginagawa, tinitriple pa nila yung mali para lang masabing tama sila. Di ba? Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay. Oh. Pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit nasa Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya. Dahil yung pabahay na nandiyan dyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoenos. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Yan. Sana wag magbulag-bulagan. Patungkol naman sa issue ni Atty. Man Scarpio na kung saan ang Pangulo ay nagbigay na ng clearance sa BIR na isumite ang mga bank records na nasubpina ng Senado or ng impeachment court. Kung siya po ay may issue patungkol po dito, karapatan naman po niya na magsampa na anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Karapatan niya po yan. Pero sa ngayon, ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas, para sa katotohanan. Iyon. Proseso at batas ang sinusunod ni Pangulong Bongbong eh. Di ba yun naman ang tama? Alam nyo mga kababayan ko, ang mga matutuwid na mga leader, laging puputikan, lalong-lalo na kapag ka nasasadlak, ang marami sa tiyak na kaparusahan. Nakuha ninyo? Ang leader puputikan, sisiraan, lalong-lalo na kadalasan kapag ka maraming nasasadlak sa tiyak na mga pagpapanagot, kaso, ganun. Yung mga yan, na mga mapapanagot, ano ang posibilidad? Masasamang tao yan eh. Ang gagawin yan, hindi tatanggapin yung mga parusa na ipapataw sa kanila. Kung hindi, ang gagawin, magbabalik ng kasiraan mo kahit na ito'y hindi katotohanan. Gagawang ka ng issue. Katulad niyan, kila Recto. At saka itong iba pa, di ba? Na pinaplano na tamnan ng tamnan ng pokpok. Tamnan ng mga bilat. Di ba? Ganyan sila makipaglaban. Kasi doon na po pumupunta na sa pagpapanagot sa kanila. Pagpapanagot, katulad dyan sa mag-ina na Ligarda at saka Libiste. Tingnan nyo, pumupondo si Libiste. Ito ang masakit yung ginagamit na pera, pampondo, galing pa sa taong bayan. Di ba? Ganun ho, mga kababayan. Kaya hindi ko masisisi kailanman si Pangulo. Di ba? Kaya sabi ko, palawakin nyo yung isipan ninyo. Pag naniwala kayo sa propaganda ng mga taong totoong masasamang tao, ang mangyayari, magiging kautak nyo yung mga
DDS. Diba? Oh, sabi ni ganito Kuya Maki. Ay, sabi ni Maharlika, sabi ni Banat Bay, si Pangulong Bongbong Marcos daw nagsusungap. Kung ikaw nakikinig doon, maniniwala ka, yun na rin ang magiging pananaw at opinion mo. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, isipin yung maigi. Lalong-lalo na yan, yung dalawa na yan. Sobra makakuha ng bayad yan. Di ba, Laila Collins? Mga bayaran baka sabihin nyo, hindi totoo. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Kaya nga. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis. Tama. Kahit nga ako, sabi ko sa inyo natatakot si, di ba? Si Ramnel G. Di ba? New subscriber. Opo, salamat po sa inyong pag-subscribe. Mga kababayan ko, isipin nyo naman. Bakit ka matatakot? Di ba yun naman ang bukang bibig nila dati, tulad ni Cayetano. Bakit ka matatakot? Kung wala ka namang itinatago, yun lang naman lagi yan Di ba? Huwag nyo nang gamitin yung mali yan, may batas yan. Magtatago kayo sa mga batas na kayo rin naman ang may gawa. Abay, magkusa ka na. Di ba? Kung ikaw ay walang tinatago, magkusa ka. Kusain mo na, eto na. Ano pa bang gusto nyo? Kung gusto nyo para magkaalamanan na, maghubad na ako dito, pati brat panty ko. Para makita nyo, mabusisi nyo kung may tinatago ako. Kung ako mga kababayan ang gaganunin, sigurado talagang, gusto nyo, sa Senado mismo, tatayo ako doon, maghubad ako Para lang mapatunayan, Kuya Maki, JC, Ai Chang, Alicia Duran, Ermac, Olive Macapagal. Para mapatunayan na, Lori Wayland, wala akong tinatago. Diba? Yung si naman si Junjung ko, ano naman kung makita nila. Diba? Marami naman ng pamahagi dyan. Kaya wala nang halaga. Marami nang nakakuha ng parte nila. Ewan ko. Ay, nako. At sa issue po na nag-issue ang korte ng TRO para sa 85 pesos na wage hike dito sa NCR, ayon nga po kay Labor Secretary Francis Tolentino, tayo ay susunod sa korte kung ano pinag-uutos ng korte. Correct. Pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga magagawa. Pero nakikinig din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Yun na nga, syempre dapat manimbang. Hindi kailangan maging impulsive ka. Hindi pwede na okay ngayon, mamaya hindi. Okay ngayon, mamaya hindi. Wala nang pagkakaiba kay Sara yan. Ngayon, kung usapin nga neto, sino ba may ayaw na magkaroon ng dagdag na sahod ang ating tayong mga Pilipino? Gusto natin yan, di ba? Ngayon, nandiyan dyan ang pamahalaan bilang tagapagtembang. Kung ito ba kailangan na, hindi pa kailangan. Maninimbang mga kababayan Kasi maaaring mag-collapse ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng paiba-iba na desisyon. Tandaan nyo yan. Di ba? Oy, wag ka maghubad, baka mag-init lalo. Wala namang ititira sa akin yan, Laila Collins. Alam mo yan. Hindi makakatira sa akin yung mga yan. Alam mo namang mga takot sa akin yan Di ba? Kaya nga tayo nandito kasi kinatatakutan tayo ng mga yan.